Good morning. So okay na naman yung panahon. Siguro mga ilang araw naman tong ganito. So same rotation tayo ngayon mga pards. Papakain tayo dito sa ating mga manok. And yan, malalaki na yung ating mga olive green layers. Ayan. Ito yung mga magiging breeder natin. Malalaki na yan, diba? Ito yung mga layers natin, iba yung second set. Pinakalabas ko muna. Isa sa gusto ko dito sa mga manok nito mga pards is lagi silang parang gutom na kumain. Although di naman sila nagugutom, lagi silang excited ko yan. Yung ibang word dun is lagi silang excited kumain. So ito, gusto ko sa kanila yan. Ayan. Ito yung ating mga black Australorp na show type and ating mga layers na set 2. Ito yung ating may halak na ginagamot pero okay na siya. Ating bamboo line. Anak siya na itong ating breeder na bamboo line. Tingnan nyo kung gaano sila ka-excited kumain. Ayan. Ito yung ating pinaka breeder ng bamboo line. Galing kay Gemnetics yan. Meron yung wing band. So bigyan natin. Tapos kolektahin na natin yung itlog nila. Ayan. Ito, medyo madumi. So lilinisan natin to. Tapos iniipon na kasi natin to para i-incubate. Habang kung kailan daw ako ulit mag-breed or magpapasison nitong mga bamboo line. Siguro gusto bumili or iba, ganun. So ganun gagawin natin. Nakukuha nating itlog dahil sa ipot or sa putik ng mga hen is hinugasan ko siya ng tubig galing sa gripo. Ayan. Para matanggal yung ipot and yung dumi. Tapos papatoyin natin siya. So far okay naman. Sabi daw nila kasi pag nabasa yung yun, nakrak. Ay, nakrak tuloy, sayang. Ano ba yan? Well, anyway, sabi daw kasi ng ibang nagbe-breed ng manok, pag nabasa daw yung itlog is di na mapipisa. Well, sa experience ko naman, sa 3 years kong pagmamanok or 2 years kong pagmamanok, lagi ko naman siya ginagawa eh. So far, okay naman napipisa sila. Yun lang, pag nabasa talaga sila ng tubig ulan, yun, siguradong hindi siya mapipisa. Di ko alam kung bakit, pero pag sa tubig ulan talaga, hindi sila napipisa. Pero pag manggaling naman sa gripo yung dibomba, okay naman siya. Ayan. So ito, uulamin na natin to, sayang. Yun ang papatuyuin natin. Ano natin siya, tapos yung day to day 01 23 ba ngayon? Check natin. 23. 24. Ayan, 24. Ito kahapon, ito na isang araw. Ayan, mga bamboo line lang yan mga parts. Itong black Australorp, mag-i-start pa lang ako mag-collecta this week kasi ginamot ko sila ng antibiotic kasi merong mga puti-puti yung kanilang mga ipot, so kailangan natin i-antibiotic yan. So this week mag-i-start na ako para kolektahin yung kanilang fertile egg and isasalang ko na rin yung kanilang mga itlog sa incubator. So yung mga yan, ito yung kanilang mga itlog niya yan, nakuha natin. Gagawin muna natin tong table egg. Ito, ano ba yan? Yan, nakarak. Ay. Ito rin kasi nga, dahil sa ulan di natin nalilinisan, inuunti-unti na namin tong, inuunti-unti na ko na tong linisan, tong part na to. Kasi, ito, extend na natin to para mas malawak yung nagagalaan ng ating mga manok. And, yung mga layers natin dito dadalhin. So, yan, inuunti-unti ko na siyang linisan. Hindi ko pa maaraw-araw kasi umuulan nga and syempre mabilis tumubo yung mga damo.
Pero so far okay na, na-start na nating linisan. Para din ma-prevent din yung mga predator like sawa or mga ahas. Madami kasi dyan gumagala minsan Dati nga may nahuli kami sa likod na sawa. Ganito siguro kalaki. Ano naman siya? Ang libog talaga nitong batang to. Ito yung ating batang bambuline. Ito yung gusto-gusto ko nakita sa umaga Pag nangahabol siya ng hens. Natigil na yapa sa camera, uy. Ganda ng buntot niyan, boy, 7 months old. Na video Sunod lang sunod. Ang ganda kasi. Ganda ng buntot Pero dito sa ating mga 2 months old na olive green eager, ito yung bibigyan natin. Every other day, Monday, Wednesday, and Friday. Tapos Thursday, Tuesday, Thursday, Saturday, tubig yan mga birds. So tara. Okay, tapos na tayo sa ating morning chores. Ang next target natin pag tuloy-tuloy yung ang init yung ganitong panahon, pag natuyo yan, maglilinis tayo. And kukontinue natin yung paglinis doon sa bakanteng lote doon. And tingnan natin kung may extend natin tong range ng ating manukan. So to-check din natin kung ilan pang meters yung kailangan natin para ma-extend tong kulungan natin mga manok. So yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless, ride safe, and happy farming.